So paano nga ba pipigilan ang mga bagyo? Talakayin natin to mga suggestion nyo. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tutor. Itong nakaraan, nagtanong ako sa comment section sa inyong mga suggestions or suggestion kung paano nga ba pipigilan ang mga bagyo. Kahit gaano pa ka-wild yung inyong imagination. So tatalakayin natin yung mga karamihan ng mga binabanggit doon. Unang-una, tirahin daw po ng missile o pasabugin ang mga bagyo. A. Habang malakas pa, at B. Habang mahina pa or pabuo pa lamang ito. So napakarami pong inirihiya na produce o naidudulot ang isang malakas na bagyo. Ayon sa NOAA, kailangan po natin ng 10 megatons na nuclear bomb na sumasabog every 20 minutes para masustain lang po yung energy na para pigilan ang isang malakas na bagyo. So again, yan po ay inefficient at halos imposible. Bukod pa dyan, magiging radioactive o poisonous yung ating hangin kapag tinira po ng nuclear bomb ang mga bagyo. May mga nagsasuggest din na bombahin habang mahina pa or pabuo pa lamang ang mga bagyo or isa pa lamang itong low pressure area. Although mas kakaunti yung enerhiya ng namumuong sama ng panahon kaysa sa isang full-blown o malakas na bagyo na, malawak pa rin po ang area po na may enerhiya na kung saan nabubuo yung ating sama ng panahon at mataas pa rin po ang enerhiya niyan. Hindi pa rin po yan kayang bombahin ng mga missiles or ng nuclear bomb. Isa pa, kapag nga meron tayong low pressure area, general area po yan na medyo mababa ang pressure. At kung mapapansin nyo nga, minsan, lumilipat-lipat pa yung kanyang general center o yung kanyang gitna. So mahihirapan tayong i-pinpoint kung nasan ba yung pinaka-sirkulasyon ng ating sama ng panahon. Dahil maaari pa po itong lumipat. Maaaring magugulo lang natin ng kaunti yung ating sirkulasyon pero hindi pa rin natin mapipigilan ang pagbuo ng ating sama ng panahon or pag-improve or paglakas ng ating low pressure area. Pangalawa, Arctic blast o palamigin natin yung mga bagyo or yung missile natin may laman daw liquid nitrogen. Kung ganun po ang ating gagawin, napakalawak po ng ating Pacific Ocean at napakainit po ng ating karagatan dyan. At dapat medyo malalim din po yung depth ng ating papalamigin. Ngayon, bukod sa malawak at gumagalaw yung ating sama ng panahon, pag nagpadala po tayo dyan ng missile na may liquid nitrogen or pangpalamig, para lang po tayong naghulog ng ice cube sa isang bathtub. So wala po itong magiging epekto sa ating bagyo. Number 3, Vulcasil, takpan o lagyan ng malaking dome ang itaas na bahagi ng ating bagyo. So yung ating mga bagyo, kaya po yan humihina kapag naglalandfall or tumatama sa lupa, ay ginugutom natin yan o ini-starve natin sa kanyang source ng energy. So kahit wala pong mga kabundukan dito sa Luzon, ay hihina pa rin po yung ating mga bagyo. Basta tumama po yan sa malawak na kalupaan. So may pinaguhugutan naman ang konsepto na ito. Dahil nga if tatakpan mo ang itaas na bahagi ng bagyo, mapipigil naman yung kanyang outflow o yung kanyang palabas na hangin na kung saan pwede nga itong humina. Ang problema, wala po tayong ganong kalaking pantakip dito po sa itaas na bahagi ng bagyo. Para maging effective to, tatakpan natin itong taas na bahagi ng mata ng bagyo. Halimbawa, yung center o gitna o mata ng ating bagyo ay may kabuuang diametro na umaabot sa 30 kilometers. Ang kabuuang area po niyan ay singlaki ng Metro Manila. So, kailangan po natin maghanap ng pantakip sa bagyo na singlaki ng Metro Manila. At sa magdadala nito dahil kumikilos nga yung ating bagyo. So, kailangan pong takpan at habulin ito pong mata or center ng gitna ng bagyo para mapahina po ito ng napakalawak na pangtakip nga dito. So, again, inefficient po yan at halos imposible. Pang-apat, tayo na po ang umiwas sa mga bagyo. Ito po, magandang suggestion to. Pero ang nangyayari kasi, yung mga tao ay tumitira sa mga tabing ilog, tabing dagat, at sa tabi ng bundok, at yung ating mga major flooding events ay madalang namang nangyayari. At minsan, natutuyo yung ibang areas ng ilog, kaya mukhang mas okay siya tirahan. Ngayon, kapag nagkaroon na tayo ng malawakang pag-ulan na nagdadala ng malawakang pagbaha, nire-reclaim po o kinukuha ng ating kalikasan yung natural na dadaanan ng tubig. So wala na pong pakialam yung kalikasan natin kung may tao man doon or wala. Ang mas maigi pong gawin dito is if ever nakatira nga po kayo sa mga tabing ilog o yung mga na-reclaim na area o natuyong ilog sa tabing dagat or malapit sa bundok, if ever may evacuation plan sa inyong areas, especially galing sa DRRMO, is makinig po tayo. Mas importante yung ating buhay kaysa sa ating mga ari-arian. Dahil wala pong pakialam yung ating kalikasan at dadaanan at kukunin niya yung dati niyang dinadaanan or dating dinadaanan ng mga tubig. Panglima, share ko na rin to, cloud seeding. Noong 1960s hanggang 1980s, may project po ang US government na mag-cloud seeding o maglagay ng silver iodide sa gilid ng mata ng bagyo. Ito po ay tinawag na storm fury. Ang konsepto po nito is magka-cloud seeding sila dito sa gilid ng bagyo na kung saan magkakaroon po dyan ng panibagong mata or eye wall yung mga bagyo. Kung meron pong panibagong mata ang bagyo, masihina po yung kanyang center winds o yung kanyang malakas na hangin
na malapit sa gitna nito, kagaya nga ng nandito sa drawing na ito. Pero tinigil din po ang proyektong ito noong 1980s dahil napag-alaman nila na walang super cooled water droplets dito sa gilid ng bagyo para makabuo ng mga thunderstorm clouds dito. Yung mga unang test nila nito ay nagkaroon talaga ng eye wall replacement cycle ang mga bagyo. Pero kalaunan, nalaman din nila na natural na ginagawa po yan ng mga bagyo. Natural po na ginagawa ng mga bagyo yung tinatawag nating eye wall replacement cycle. Na kung saan after po matapos ng ating eye wall replacement cycle, nagkakaroon na po ng panibagong mata ng bagyo at bumabalik na po ito sa dating yung lakas at kung minsan, mas malakas pa. So naging inconclusive po at sablay yung Project Storm Fury ng US government o yung pagka-cloud seeding dito sa gilid o gitna ng bagyo para magkaroon po ito ng panibagong eye wall. Bonus, yung dating project po ng dating Pangulong Marcos ay hindi po nagpapahina ng mga bagyo. Ito po ay mga flight recon lamang. Lumilipad po ito sa ibabaw at sa gitna ng bagyo para kumuha lamang po ng datos ng mga bagyo. Sa kasalukuyang teknolohiya natin, wala pa pong paraan para pahinain o pigilan ang mga bagyo. At importante po ang mga bagyo para sa balanse ng enerhiya ng ating mundo. At nililinis din po nito yung ating hangin sa ating atmosphere. Hindi na po natin maiiwasan ang pagdaan ng mga ito. Pero maiiwasan natin ang mga posibleng epekto nito sa ibayong paghahanda at pag-iingat. Ang mga bagyo po ay parte na ng ating kalikasan at sa daloy ng enerhiya ng ating mundo. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.